Magandang araw mga bata. Para sa ating unang araw, pabula, sanhi, at bunga. Ano ang hayop sa larawan? Saan karaniwang nakatira ang palaka? Sa palagay ninyo, maaari bang maging matalino ang palaka? Ngayong araw, tayo ay magbabasa ng isang pabula. Ang pabula ay isang kwento kung saan ang mga hayop ay nagsasalita at kumikilos na parang tao. Habang nagbabasa, bibigyang pansin natin ang sanhi at bunga ng mga pangyayari at babasahin natin ang kwento ng may tatas. Pagbasa ng may tatas. Sa pagbasa ng may tatas, laging tandaan, basahin ng malinaw ang binabasa. Magbasa ng may tamang bilis. Magbasa ng may tamang damdamin. Basahin natin ang matalinong palaka. Isang araw, may isang palakang nakatira sa tabi ng ilog. Mahilig siyang mag-isip bago kumilos. Isang leyon ang dumating at nais siyang kainin. Hindi natakot ang palaka. Sa halip, kinausap niya ang leyon at sinabi, "Mas makabubuting huwag mo kong kainin dahil maliit lamang ako." Dahil sa talino ng palaka, naisip ng leyon na wala siyang mapapala kung kakainin ito. Umalis ang leyon at humanap na makakain sa ibang lugar. Dumating naman si buwaya na nais ding kainin si palaka. "Teka buwaya, huwag mo akong kainin. Maaari kang malason pag ako ay iyong kinain." Wika ni palaka. Napaisip si buwaya. Baka siya ay malason kung tuluyang kakainin si palaka. Dahil sa talino ni palaka, dali-daling umalis si buwaya. Nawala ang panganib sa buhay ni palaka at ligtas siyang namuhay sa ilog. Saan nakatira ang palaka? Anong mga hayop ang nais kumain sa palaka? Ano ang ginawa ng palaka upang mailigtas ang sarili? Ano ang aral ng pabula? Sanhi at bunga. Sanhi, dahilan ng pangyayari. Bunga, resulta ng pangyayari. Halimbawa mula sa kwento. Sanhi, kinausap ng palaka ang leyon ng mahinahon. Bunga, hindi siya kinain ng leyon.
Sanhi. Ginamit ni Palaka ang kanyang talino. Bunga, namuhay siya ng ligtas. Bakit mahalagang mag-isip bago kumilos? Ang pabula ay kwento ng mga hayop na may aral. Ang sanhi ay dahilan at ang bunga ay ang resulta. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Anong uri ng kwento ang matalinong palaka? Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Bakit hindi kinain ng leyon ang palaka? Ano ang aral ng pabula? Ano ang naging bunga ng pagiging matalino ng palaka? Gawin natin. Basahin ang pangungusap. Tukuyin ang sanhi at ang bunga. Ikalawang araw, salitang pangkayarian, pangatnig, at tambalang pangungusap. Ano ang pinagkaiba ng dalawang larawan? Paano mo maiuugnay ang dalawang pangyayari sa isang pangungusap? Ngayong araw, matututuhan natin ang mga pangkat na salita o pangatnig na nag-uugnay sa mga salita at pangungusap. Gagamitin din natin ito upang makabuo ng tambalang pangungusap at makabasa o makasulat ng maikling talata ng malinaw. Ano ang pangatnig? Ang pangatnig ay salitang nag-uugnay ng mga salita, parirala o pangungusap. Mga halimbawa ng pangatnig. At nagpapakita ng karagdagan. Halimbawa, nag-aral si Ana at naglaro din siya. Pero, nagpapakita ng pagkakaiba. Halimbawa, masipag siya pero pagod na rin siya. Kaya, nagpapakita ng sanhi at bunga. Halimbawa, malakas ang ulan, kaya hindi kami nakalabas. O, nagpapakita ng pagpipilian. Halimbawa, gusto mo ba ng tsokolate o candy para sa iyong kaarawan? Tambalang pangungusap. Ang tambalang pangungusap ay binubuo ng dalawang simpleng pangungusap na pinag-uugnay ng pangatnig. Halimbawa, si Carlo ay nagluto ng almusal at si Maria ay naglinis ng kusina. Umalis na ang bus
Kaya naglakad kami papunta sa paaralan. Tukuyin ang angkop na pangatnig. Nag-aral si Carlo. Patlang naglaro siya pagkatapos. Ang angkop na pangatnig ay at. Malakas ang ulan. Patlang hindi kami nakalabas. Ang angkop na pangatnig ay kaya. Iinom siya ng gamot. Patlang siya ay may sakit. Ang angkop na pangatnig ay dahil. Sasama lang siya sa parke. Patlang pupunta ang kanyang kaibigan. Ang angkop na pangatnig ay kapag. Gusto niyang sumali sa paligsahan. Patlang siya ay nahihiya. Ang angkop na pangatnig ay ngunit. Ang pangatnig ay salitang nag-uugnay na mga salita o pangungusap. Ang tambalang pangungusap ay dalawa o higit pang pangungusap na pinag-uugnay ng pangatnig. Gawin natin. Pagsamahin ang dalawang pangungusap gamit ang angkop na pangatnig. Ikatlong araw. Pabula, sanhi at bunga. Nakakita na ba kayo ng gamo-gamo? Ano ang ginagawa ng gamo-gamo kapag may ilaw? Bakit kaya sila lumalapit sa ilaw? Ngayong araw, magbabasa tayo ng isang pabula tungkol sa isang munting gamo-gamo. Habang nagbabasa, aalamin natin ang nangyari sa kanya, bakit ito nangyari, at ang aral na makukuha natin. Basahin natin. Ang munting gamo-gamo. Isang gabi, may isang munting gamo-gamo na nakakita ng maliwanag na ilaw. Lumapit siya at natuwa sa ningning nito. Ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang ina. Anak, huwag kang lalapit sa ilaw. Delikado yan. Hindi nakinig ang munting gamo-gamo. Lumipad siya palapit sa ilaw. Dahil sa kanyang pag-uusisa, bigla siyang napaso at nasaktan. Umiiyak siyang bumalik sa kanyang ina. Pasensya na po, inay. Hindi ako nakinig. Inalagaan siya ng kanyang ina at gumaling ang munting gamo-gamo. Simula noon, natuto siyang makinig at mag-isip muna bago gumawa ng desisyon. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento?
Ano ang nakita ng munting gamo-gamo isang gabi? Ano ang sinabi ng kanyang ina tungkol sa ilaw? Ano ang naramdaman ng munting gamo-gamo matapos siyang mapasok? Ano ang iyong natutunan sa kwento ng munting gamo-gamo? Ibigay ang magiging bunga ng bawat sitwasyon. Sanhi, lumapit ang munting gamo-gamo sa ilaw. Ang bunga nito napaso ang kanyang pakpak. Sanhi, hindi nakinig ang gamo-gamo sa payo ng kanyang ina. Bunga, nalagay siya sa panganib. Sanhi, nasaktan ang gamo-gamo sa apoy. Bunga, natuto na siyang makinig. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Anong uri ng kwento ang munting gamo-gamo? Sino ang nagbigay ng babala sa gamo-gamo? Bakit napaso ang gamo-gamo? Ano ang aral ng pabula? Tama o mali? Laging makinig sa payo ng magulang. Gawin natin. Basahin ang pangungusap, tukuyin ang sanhi at ang bunga. Ikaapat na araw. Salitang pangkayarian, pangatnig, tambalang pangungusap, at salitang ugat. Gamit ang larawan, bumuo ng mga tambalang salita. Naligo ako sa ulan, kaya ako nagkasakit. Si kuya ang nagwawalis ng sahig at ako naman ang nagpupunas ng mesa. Nag-aral akong mabuti, kaya nakakuha ako ng mataas na marka. Gusto kong sumali sa paligsahan sa pag-awit, ngunit ako ay nahihiya. Gusto mo ba ang mensanas o mas gusto mo ng ubas? Ano ang pangatnig? Ang pangatnig ay salitang nag-uugnay ng mga salita, parirala o pangungusap. Tambalang pangungusap. Ang tambalang pangungusap ay binubuo ng dalawang simpleng pangungusap na pinag-uugnay ng pangatnig.
Salitang ugat. Ang salitang ugat ang pinanggagalingan ng iba pang salita. Ang pinakasimple o pangunahing anyo ng isang salita. Salita, tumakbo. Salitang ugat, takbo. Magbasa. Salitang ugat, basa. Sulatan. Salitang ugat, sulat. Linisin. Salitang ugat, linis. Mag-aral. Salitang ugat, aral. Gawin natin, piliin ang tamang sagot. Alin ang pangatnig? Piliin ang tambalang pangungusap. Ano ang salitang ugat ng naglalaro? Piliin ang tamang pangatnig. Ano ang salitang ugat ng minahal? Gawin natin, isulat ang salitang ugat ng mga ibinigay na salita. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam.